Alam na ba natin na ang Diyos pa rin, ang Diyos ang nag-utos sa atin at siya pa rin ang gumagawa ng paraan upang matupad ang inuutos niya sa atin. Yung sinabi nga sa Philippians 2:13. At nga sinabi nga, God is empowering us to fulfill His purpose. We are visitors in this earth. No? Merong talagang tayo, binigyan talaga tayo ng responsibilidad ng Diyos, bawat isa sa atin. We are a country that is an idol worshiper. Hindi lang ibig sabihin na sumasamba sa Diyos-Diyosan, kundi tayo as Christians, sa palagay ba natin, yung binibigyan natin ang bigat, ang cellphone natin o anumang mga bagay natin, more than sa pagsunod sa Panginoon, ang hinahangad ko lang, sabihin ng Panginoon, well done thou good and faithful servant. Yun lang. That's it. Bawat isa sa atin, alam natin yun ang hinahangad natin. Alam natin na gusto natin talagang masunod ang kalooban ng Panginoon. Pero dahil nga sa mga kinakaharap nating problema, pagsubok, kapatid, kasama yan sa buhay natin dito sa mundo. At itong buhay na ito is pansamantala lang, kailangan nating malampasan ito. It is sweeter, sabi nga, na bugbog ka na, but in the end, nagtagumpay ka. Kagaya ni Esther at si Mordecai, na kung aanin mo doon, kung titingnan mo doon sa Esther 5:1-3, nakalapit si Esther sa hari, natuwa ang hari nung makita siya, inabot ang scepter, at ngayon, to make long story short, si Haman na nagpaplanong patayin ang mga Hudyo, siya ang pinatay pati na ang kanyang pamilya, at ang mga Hudyo nagkaroon ng isang batas, kasi hindi na mabago ang batas na papatayin sila on a certain day, nagkaroon ng batas na they have the right to protect themselves. Kabaliktaran ang nangyari, yung gustong papatay sa kanila, yun ang namamatay. No? The power of prayer, makikita talaga sa ginawa nila. Makikita na in the end, mayroong tagumpay. At si Mordecai, naging second in command pa siya sa Persia Empire. Imagine yun. Sa atin, mayroon tayong mga ups and downs sa buhay. Pero the best way talaga upang malampasan natin yon is to submit everything to God. Wala tayong magagawa sa sariling kakayahan natin. Sa Diyos lang. At andyan na yung mga bagay na yan. Una, kailangan mong makilala ang tunay na Diyos. Dahil kung hindi, marami tayong dadanasin ng mga kahirapan, consequences sa mga ginagawa natin. It is an open instruction, an open secret na ang salita ng Panginoon, kailangan talaga natin upang makilala natin siya. Ang theme kasi sa month na ito is scripture, di ba? Kaya ini-emphasize natin ang salita ng Panginoon, dapat nating gawin, magbasa, mag-aral. Huwag na hayaan na natin yung wala tayong mga schedules, but individually, andyan na ang mga kagamitan, cellphone, dala-dala na. Pero totoo yan, maraming mga hadlang para hindi natin magawa. Marami. Hindi mawawala yan. Kapatid, hindi lang ikaw nag-iisa na i-encounter yan. Bawat isa na i-encounter yan. Wala tayong ibang paraan na gagawin kung hindi ibigay natin sa Panginoon. Our God is an awesome God. Our God never changes. Sabi nga, for to me to live is Christ and today is gain. Kung nagagawa niya noon, ang mga problemang nalalampasan nila, ganoon din sa panahon natin ngayon. Anumang problemang kinakaharap natin, mapagtatagumpayan natin.